Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Stitch Head. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula sa isang tagapagtanghal na nagngangalang Fulbert Freakfinder na tinatawag ang lahat ng tao sa bayan sa labas ng kanilang mga apartment dahil balak niyang aliwin sila gamit ang kanyang mga nakakatakot na halimaw. Ngunit hindi pala tunay na mga halimaw ang mga ito, mga tao lang na nagpapanggap. Nainip ang mga tao sa kanyang palabas kaya nagsimula silang umalis isa-isa. Nalungkot ang tagapagtanghal dahil nalulugi na siya. Malapit nang matapos ang habang buhay niyang karera sa pananakot ng mga tao. Isang batang babae sa likod na nagngangalang Arabella ang nagsabi sa kanya na hindi sapat ang nakakatakot ng kanyang palabas dahil ang mga taga-bayan ay takot na sa isang mas nakakatakot na bagay. Ipinakita niya ang Castle Grotesco. May totoong mga halimaw doon. Sinumang tao ang pumasok ay hindi na muling lumalabas ng buhay. Sa loob ng kastilyo, isang propesor ang handa ng ilantad ang kanyang pinakamalaking likha. Tinulungan siya ng isa niyang nilikha na si Stitch Head. Pagkatapos buksan ang animator machine, nabuo ang bagong halimaw. Nagising ito at agad na nagalit. Lumapit ang propesor upang salubungin ang bago niyang nilalang, ngunit hinawakan siya nito ng marahas. Ginawa naman ni Stitch Head ang nakasanayan niyang gawin kapag may bagong halimaw. Gumuhit siya ng egg sa pader at inilayo ang halimaw mula sa laboratorio. Ipinaliwanag niya rito na makakaramdam ito ng ilang side effects bilang bagong nilikha, tulad ng pagkahilo, malabong paningin, constipation, at pagkahilig sa pagwawala. Pagkatapos ay ginamitan niya ito ng makinang pampaligo. Dinala niya ito sa isang silid, pinaupo sa komportableng upuan na may popcorn, at pinanood ng isang video na nagpapaliwanag na kahit halimaw ang kanyang likas na pagkatao, delikado ang kumilos bilang halimaw. Sa ibaba ng kastilyo ay may isang bayan, at walang halimaw na nakalapag doon kailanman. Kapag sobra ang pagiging halimaw, maaaring magalit ang mga tao, bumuo ng isang galit na hukbo, sugurin ang kastilyo, at sunugin iyon. Ipinayo sa bagong nilikha na huwag maging halimaw, dapat siyang manatiling nakatago at tahimik. Pagkatapos panoorin ang video, mula sa pagiging mabangis ay naging kalmado at matatakutin ito. Ipinasyal ni Stitch Head ang bagong nilikha sa kastilyo at dinala ito sa kwartong tutulugan nito. Nandoon din ang iba pang mga halimaw na nilikha ng propesor, at ipinakilala niya ang bagong nilalang sa kanila. Humiling ang isang halimaw na petang ng kwento bago matulog, kaya nagbasa si Stitch Head at nakatulog silang lahat. Bago matulog ang bagong nilikha, natuklasan niyang si Stitch Head ang pinakaunang likha ng propesor. Akala niyang mahal ng propesor si Stitch Head, ngunit kabaligtaran ang totoo. Ang mahalaga lamang sa propesor ay ang patuloy na paglikha ng panibagong mga halimaw. Hindi nga sigurado si Stitch Head kung kilala pa ba siya ng propesor. Kinagabihan, pumunta si Stitch Head para batiin ang propesor ng good night, ngunit hindi siya pinakinggan dahil abala ito sa paggawa ng panibagong halimaw. Kinaumagahan, narinig ng mga halimaw ang unang katok sa pinto ng kastilyo sa buong buhay nila. Nagpanik silang lahat, iniisip na ang galit na hukbo na ang dumating. Tiningnan ni Stitch Head ang pinto at si Fulb Freakfinder pala iyon. Tumanggi si Stitch Head na pagbuksan siya, pero hindi sumuko si Fulb at paulit-ulit na sinusubukang kumbansihin si Stitch Head para makapag-usap sila tungkol sa karera sa entertainment industry. Sa huli, lumabas si Stitch Head at iginiit na walang bisitang pinapayagan. Nakita ni Fulb kung gaano kakakilakila si Stitch Head at sinabing siguradong magugustuhan siya ng mga tao. Tinulak siya ni Stitch Head pababa ng kastilyo bago niya matapos ang sinasabi, pero napatigil siya sa sinabi ni Fulb. Mabilis siyang nagtungo sa kanyang silid at ginamit ang telescope. Nakita niya si Arabella na kamakaway dahil matagal na itong nagmamasid sa kastilyo. Pumunta si Stitch Head sa propesor at sinabi ang tungkol sa lalaking pumunta sa gate na gusto siyang isama sa kanyang circus at sinabing mamahalin siya ng mga tao, pero tumanggi siya dahil iniisip niyang kailangan siya ng propesor. Ngunit tulad ng dati, hindi siya pinakinggan ng propesor. Kinagabihan, pumasok si Fulb sa kastilyo gamit ang lumilipad na lobo at pumayag si Stitch Head na sumama sa kanyang grupo. Sinubukan siyang pigilan ng mga halimaw, pero sinabi niya na kailangan siyang hayaan nilang umalis. Kaya hinayaan nila siya. Pagsapit ng takip silim, nagpanik ang mga halimaw dahil oras na ng kwento bago matulog at wala si Stitch Head. Sinubukan ng bagong nilikha na magkwento pero hindi niya ito magawa tulad ni Stitch Head. Halatang para na siyang ama ng grupo, hindi sila marunong mabuhay nang wala siya.
Samantala, tinakpan ni Fulb si Stitchhead upang hindi makita ng mga taga-bayan hanggang may pasok nila ito sa karaban. Ikinulong siya sa isang hola at sinabi ni Fulb na panahon na para magnegosyo. Tiniyak niya kay Stitchhead na magugustuhan siya ng mga tao. Ipinasyal ni Fulb sa mga tao ang balitang may halimaw siya mula sa Castle Grotesco, at nagbayad sila para makita si Stitchhead. Natakot ang bawat isa na makakita sa kanya, at lalo itong nagpasikat sa palabas. Pinipigilan ng ina si Arabella kapag sinusubukan nitong pumasok. Sa kastilyo, inisip ng bagong nilikha na kasalanan niya ang pag-alis ni Stitchhead. Kaya nagpasya siyang bumaba sa bayan para sunduin siya. Kumita ng malaki si Fulb dahil kay Stitchhead at nagdiwang kasama ang kanyang grupo. Pagdating ng hating gabi, palihim na lumabas si Arabella para puntahan si Stitchhead. Sinubukan niya itong takutin, iniisip na iyon ang paraan para mahalin siya ng mga tao, pero nagduda si Arabella at hindi natakot. Nagtaka si Stitchhead na hindi siya natatakot dito. Nandito si Arabella upang magtanong, tulad ng kung sino ang lumak sa kanya. Pumasok si Fulb at nagalit nang makita si Arabella dahil dapat ay nagbabayad muna ito bago makita si Stitchhead. Kinabukasan ng gabi, isang kahangahangang pagtatanghal ang ginawa ni Stitchhead kasama ang crew ni Fulb, at nagustuhan ito ng mga tao. Tinanong niya si Arabella kung nagustuhan nito ang palabas. Akala niyang mahal siya ng mga tao, pero alam ni Arabella ang totoo. Napansin niyang nasugatan ang kamay ni Stitchhead at tinahi niya ito. Tinanong ni Stitchhead kung gusto niya ng Stitchhead bottle opener. Mabenta ito dahil mukha niya ang nakalagay. Kung hindi yun pagmamahal, sa wakas ay nakita siya ng bagong nilikha, ngunit natakot ito kay Arabella dahil isa itong tao. Narinig ni Fulb ang ingay kaya nagpasya si Stitchhead na itago sina Arabella at ang bagong nilikha sa kanyang silid. Nang pumasok si Fulb upang tingnan kung may ibang tao roon, sinabi ni Stitchhead na siya lang iyon at abala siya sa pag-eensayo ng kanyang pagiging halimaw. Inutusan ni Fulb ang kanyang mga tauhan na bantayan ang karaban ni Stitchhead. Kapag umalis si Stitchhead, mawawala ang trabaho nila. Makalipas ang ilang minuto, napansin ng mga tauhan na nawala ang karaban. Binalaan ng bagong nilikha si Stitchhead na mag-ingat kay Arabella dahil tinuruan siya na mapanganib ang mga tao. Anumang sandali ay maaari raw itong bumuo ng isang galit na hukbo. Ngunit sagot ni Stitchhead, mali ang pagkaunawa niya. Hindi bumubuo ng galit na hukbo ang mga tao. Mahal siya ng mga tao. Alam niyang naroon ang bagong nilikha upang iligtas siya, ngunit sinabi ni Stitchhead na ayaw niyang mailigtas. Sinabi ng bagong nilikha na hindi kayang mabuhay ng mga halimaw nang wala siya, ngunit sagot ni Stitchhead na panahon na para matuto ang mga halimaw na alagaan ang kanilang mga sarili. Nagpaalam siya sa bagong nilikha at dinala siya ni Arabella pabalik sa bayan. Nang makita siya ng mga tao, nagunahan silang humingi ng selfie at autograph. Palihim siyang pinasok ni Arabella sa kanyang kwarto at nagulat si Stitchhead na kilala nito ang lahat ng halimaw sa kastilyo, iginuhit pala niya ang bawat isa sa pader. Ikinwento ni Stitchhead ang tungkol sa bagong nilikha na iniisip na mag-best friend sila. Ngunit para kay Stitchhead, ang mahalaga ay mahal siya ng mga tao. Nalungkot si Fulb dahil akala niya iniwan siya ni Stitchhead para makuha ang lahat ng kasikatan at pera. Ngunit bumalik si Stitchhead na may dala pang saya at naghanda na sila para sa pinakamalupit na palabas na magbibigay kay Fulb ng libo-libong ginto. Sa palabas, ginampanan ni Stitchhead ang papel ng isang mabangis at dugong-uhaying halimaw habang sina Fulb at ang kanyang crew ang mga bayani. Gumamit sila ng lubad upang hulihin si Stitchhead sa eksena, pero napansin ni Stitchhead na napuputol ang kanyang mga braso at humingi siya ng tulong. Hindi siya pinansin ng crew. Sinadya nilang putulin ang braso niya para lamang maaliw ang mga manunood. Dumating ang bagong nilikha upang iligtas si Stitchhead. Nang makita siya ng mga tao, nasindak sila at nagsitakbuhan. Nagdulot iyon ng sunog sa lugar. Nailigtas ng bagong nilikha si Stitchhead, ngunit nahuli naman ni Fulb si Arabella. Mula kay Arabella, nalaman ni Fulb na marami pang halimaw tulad ni Stitchhead sa kastilyo na ginawa ng isang propesor. Napangiti siya dahil sa wakas ay pagkakataon na niyang yumaman habang buhay. Tinipon bigla ni Fulb ang mga taga-bayan. Sinabi niya na dumating na ang oras para iwaksi ang kanilang mga takot. Matagal na raw silang pinangingibabawan ng Sindek dahil sa mga halimaw. Nagsinungaling siyang kinidnap ng mga halimaw si Arabella at sinabing panahon na upang bumuo sila ng isang galit na hukbo at sugurin ang kastilyo upang patayin ang lahat ng halimaw. Ipinakita na nakasako pala si Arabella ng mga tauhan ni Fulb. Samantala, dinala ng bagong nilikha si Stitchhead pabalik sa kastilyo.
Tuwang-tuwa ang mga halimaw na makita siya. Nag-sorry si Stitchhead sa kanila. Hindi raw siya dapat umalis. Nais lang naman niyang mahalin. Pero sinabi ng mga halimaw na mahal nila siya. Naputol ang masasaya nilang sandali nang makita nila si Fulb na nangunguna sa isang galit na hukbo papunta sa kastilyo. Ginamit ng mga tao ang kanilang mga katawan bilang tulay para makadaan ang karaban ni Fulb. Matinding takot ang naramdaman ng mga halimaw, ngunit pinaalalahanan sila ni Stitchhead na halimaw sila. At ang natutunan niya sa bayan ay takot ang mga tao sa mga halimaw. Panahon na para ilabas nila ang kanilang pagiging halimaw. Ngunit nang simula ng galit na hukbo na wasakin ang pinto, nanatili pa ring takot ang mga halimaw. Hinabol sila ng mga tao sa loob ng kastilyo, kaya gumawa ng plano si Stitchhead. Pinahabol niya ang mga tao sa mga halimaw hanggang makarating sila sa teatro ng kastilyo. Doon ipinakita niya sa mga halimaw ang video na nagpapakita na natatakot lang ang mga tao kapag lumalabas ang pagiging tunay nilang halimaw. Isa-isa nang lumabas ang tunay na ugali ng mga halimaw at nagsitakbuhan sa takot ang galit na hukbo, sila na ngayon ang hinahabol. Sinabi ni Fulb sa kanyang crew na hindi na niya kailangan ang mga ito. Hindi raw niya plano ang hulihin ang mga halimaw kundi ang gumawa ng halimaw, ang propesor. Bago pa man niya makidnap ang propesor, nilock ni Stitchhead ang lab upang hindi siya makatakas. At nang subukan ni Fulb tumakas sa bintana, mabilis na ginamit ni Stitchhead ang animator machine upang lumikha ng bagong halimaw. Bumangon ang bagong halimaw at umatungal. Alam ni Fulb na tapos na siya. Lumabas ang halimaw at nilamon siya na parang wala lang. Samantala, sinabi ni Arabella sa mga tao na hindi siya kinidnap ng mga halimaw. Kinidnap siya ng tauhan ni Fulb. Sinabi niya sa mga tao na humingi sila ng tawad sa mga halimaw. At nang humingi sila ng tawad, pinatawad naman sila ng mga halimaw. Matinding nasugatan si Stitchhead. At sa unang pagkakataon matapos ng mahabang panahon, ibinigay ng propesor ang kanyang buong atensyon kay Stitchhead. Naalala niya ang pangalan ng lahat ng kanyang mga nilikha at nalungkot na hindi niya pinahalagahan ang mga ito. Kumuha siya ng mga karayom upang gamutin si Stitchhead. Masaya si Stitchhead dahil sa wakas ay nararanasan niya ang tunay na pagmamahal. At doon nagtapos ang pelikula.